Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging lahat ng ating mga kababayan sa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, hindi na po natin patatagalin pa itong ating pag-uusapan ngayon. Gusto ko pong pag-usapan natin yung tungkol po dito kay Michael, no? Na kung saan ay dating naging testigo laban po dito kay Kibuloy. Ngayon, kung maalala po ninyo, lumabas po itong si Michael muli na hindi na po naka-face mask, hindi na po nakatabon yung mukha, hindi na nakasalamin, etc. Na nagsasabi daw siya ng totoo. No, nagsasabi siya ng totoo, kaya daw tinanggal niya na yung kanyang mask. At sinabi niya na siya ay binayaran lamang ni Senador Risa Ontiveros ng 1 milyon, no? Para po magsalita laban po sa mga Duterte o kay Digong, maging kay Sara, maging kay Kibuloy. Ngayon, hindi po ako nagkakamali, nito mga nakarang araw lamang po ay nagsampa po ng kaso laban po dito kay Michael itong ating minamahal na Senador Risa Ontiveros. Dahil nga sa ginawa nitong paninira sa kanya. Okay. So, inexplain naman po ng ating minamahal na Senadora o Risa Ontiveros na imposible na magkaroon ng bayaran dahil matibay po ang kanyang ebidensya na sa simula't simula pa lang hindi po siya kilala ni Senador Risa Ontiveros. Sa simula't simula pa lang si Michael po mismo ang nagpadala ng sulat o liham, no? At kung di ako nagkakamali, makailang beses po na nagpadala ng liham ito pong si Michael, no? Para lamang po mapansin ni Senador Risa Ontiveros yung kanyang liham. Ngayon, pagkatapos na ng lahat, in-explain din po ni Senador Risa Ontiveros na pagkatapos ng lahat ng kanilang ng mga kaganapan doon sa Senado, nang humiling po ng laptop ito pong Tolonges na ito o itong si Michael. Syempre, dahil nga sa ayaw ng ating senadora na may involved na pera, sabi ni Senador Risa Ontiveros na hindi kami magbibigay ng pera, kung gusto mo item ang ibibigay namin sa iyo kung talagang gusto mo ng laptop. So sa madaling salita, ayun na, naibigay nga sa kanya yung laptop na hinihingi niya. So wala pa ring involved na pera. Ngayon, mga ilang araw, ilang buwan ang nakalipas, tumawag po itong si Michael at humihingi po ng tulong sa ating senadora na kung maaari, sagipin siya sa Davao City dahil sa di umano'y kinidnap daw siya ng mga taga KOGC. So kinidnap siya mismo doon po sa tinatawag nilang Prayer Mountain na kung saan pag-aari po ni Kibuloy. Pagkatapos po na malaman ng ating senadora na kinidnap nga itong si Michael, agad pong tinawagan ng opisina ni Senadora Risa Ontiveros ang Davao City Police Station, no? At yun, rumisponde ang mga kapulisan, hinanap si Michael Yang tuloy. So, hindi nakita si Michael. Pero, bago siya nagsalita, syempre, kita naman natin, di ba? Sinabi, kinidnap nga siya. So, pagkatapos ng ilang araw, ayun na. Nung hindi nakuha si Michael, pagkatapos ng ilang araw, lumabas na po yung video na nagsasabing, inutusan lang si Michael at binayaran lamang ni Senador Risa Ontiveros itong si Michael. So yun po ang nangyari bago po lumabas yung video, no?
Pagkatapos na lumabas itong bidyong ito, nag-react po agad ang ating mahal na Senadora Risa Ontiveros. At ibinigay niya, ipinakita niya sa lahat. At balita ko rin ay isa rin yun sa ipinasa niya sa NBI bilang katunayan na walang katotohanan ang sinasabi nga nito ni Michael. Pero kung ako po tatanungin ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, kung titignan mo mabuti, parang malapit-lapit sa katotohanan na tila nasa kamay ng ating mga kalaban si Michael. No? Nasa kamay siya ng ating mga kalaban. At malamang kaya siguro niya binaliktad, dahil alam niyo naman, pag hawak ka na ng kalaban, pwedeng gawin sa kanya ang lahat. Pwede siyang torturein, pwede siyang patayin. Malamang binugbog mo na to, hindi lang sa muka, baka sa ibang parte ng katawan, sa paa, o sa anong parte man ng kanyang katawan. Malamang, nakatikim ito ng torture. Kaya, dahil ayaw niya yung mamatay, ayun, marahil, binaliktad niya. Dahil nga, gusto niyang i-safety yung kanyang sarili. Ikaw ba naman sa kalagayan ni Michael, kung hawak ka na ng kalaban, tapos, di ba? Anumang oras, pwede ka nang patayin. Kasi kung titingnan ninyo, bago lumabas yung video, humingi ng tulong, na kinidnap siya. Nakahingi pa ng tulong. Rumisponde yung mga kapulisan, hindi nakita, hindi nalaman kung nasaan na. Mga ilang araw, yun na. So para sa akin, mas malakas ang aking pakiramdam na kaya binaliktad ni Michael yung mga pangyayari dahil malamang inutusan siya, baliktarin mo. Kung hindi, babariling kita. Kung hindi, torturing ka namin. Kung hindi, pahihirapan ka namin. Kaya para sa akin, mas maganda na mahuli, makita etong si Michael para malaman kung ano ba talaga ang naging dahilan niya para baliktarin ang lahat. Pero sa kabilang banda, itong mga nakaraang araw lang, nag-uusap po kami ng aking mga kaibigan at inaanalisa nila kung ano ba ang pwedeng, ano ba talaga ang posibilidad na nangyari kung bakit bumaliktad agad itong si Michael. Para sa akin mga kababayan, ito lang nakikita ko hindi kaya, kasi may nakarating din po sa atin na sumbong hindi kaya nung lumabas yung mga, kasi huli na si Michael humuli na siyang lumabas doon sa Senado. Ang nakikita po natin dito, hindi kaya sinadya na utusan si Michael ng QOGC na sumaksi laban kay Kibuloy, kay Sara, kay Duterte, nasirain siya, no? Pero ang purpose nun, mga ilang buwan, babaliktarin na si Senador Risa Ontiveros. Halimbawa, inutusan ako, para maintindihan ninyo, halimbawa, inutusan ako, o teka, para mapatunayan na sinisiraan lang si Kibuloy, lumantad ka doon sa Senado, siraan mo ng siraan si Duterte, si Sara, si Digong, gumawa ka ng istorya. After 3 months, after 2 months, mag-vlog ka o mag-post ka ng video na nagsasabing hindi totoo yung sinabi mo, kundi binayaran ka lang ni Senador Risa Ontiveros. So sa madaling salita, pwede rin na pakana ng KOGC na pinalutang itong si Michael doon sa Senado para siraan si Senador Risa Ontiveros pagdating ng panahon, para lumabas na naninira lamang etong si Senador Risa Ontiveros sa mga Duterte maging kay Kibuloy. So maaaring ganun din ang naging settings, maaaring ganun ang ginawa nila. Ito'y base lamang po sa aming pag-aanalisa. Maaaring itinanim si Michael, no? Itinanim para sumaksi kay Sara, kay Duterte, kay Kibuloy, at pagkatapos nun, babaliktarin na sa ganun lumabas na totoo ang sinasabi ng mga Duterte na pinupolitika lamang sila o sinisiraan lamang sila. Yan po ang aking nakikita dito mga kababayan, no? Pero ganun pa man,
kung sakali mang tama tayo sa sinasabi nating maaaring itinanim talaga si Michael Yang para magkunwari na saksi laban kay Kibuloy, para siraan si Senador Rizal Severos, malalaman po yan. Dahil marami naman pong hawak na katibayan si Senador Rizal Severos para ipakita sa taong bayan o sa hukuman na siya ay malinis, siya ay hindi naninira. Alam nyo, makikita naman po natin kung sino yung may kakayahan na manira eh. Alam naman po natin yung tao, unang tingin pa lang, makikita na natin kung yung tao ba na yan, mabuti o hindi. Malalaman natin eh, sa kilos pa lang, sa pananalita pa lang, malalaman na agad natin kung may gagawin bang mabuti o wala yung taong yan. Kung ikukumpara po natin si Senador Rizal Severos kay Sara Duterte, kay Kibuloy o kahit sino pa man ng mga kakampi ng mga Duterte, makikita po ninyo na talagang napakalinis po ng puso, napakabuti po ng kalooban ni Senador Rizal Severos. Makikita nyo na talagang napaka mahinihin niya, napakatalino niya, makadiyos, makatao, makabansa. So, kaya kung sasabihin na binayaran si Michael, malabo yun. Dahil unang-una, anong katibayan na mapapakita ni Michael, anong resibong mapapakita ni Michael na nagbigay nga si Senador Rizal Severos, di ba? Ng pera sa kanya. Dapat may ipapakita siya. Pero sa tingin ko, mukhang hindi nila ilalabas si Michael. Hanggang post lang yan sa video. At kung sakaling lalabas man itong si Michael, maaaring bago ito makaharap sa Senado, bago ito makaharap sa korte o ano pa man, maaaring mismong ang mga taga QOGC na mismo ang papatay sa kanya. Yung tinatawag ni Kibuloy na angel of death. Diba? Nabanggit naman yun ni Kibuloy na meron siyang mga angel of death. Na kung saan, yun ang pumapatay ng tao para sa kanya. Kung sino man yung uutusan ni Kibuloy na patayin niyan, papatayin nila. Sapagkat, yun ang kanilang trabaho, yun ang mandato nila mula kay Kibuloy. So, kaya kung akong tatanungin, sana lumabas si Michael ng buhay. Sana makita pa natin siya ng buhay nang sa ganon, malaman natin yung katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan o sa likod ng mga video na inilabas po ni Michael. Nang sa ganon, maliwanagan po, maliwanagan yung isipan ng ating mga kababayan. No? Kasi alam naman po ninyo na talagang kung ating mahal na Pangulo nga hindi nga nakaligtas di ba? Kung ating mahal na Pangulo hindi nga nakaligtas sa paninira ng mga Duterte, si Rizal Severos pa kaya. So, parang ang gusto yata nilang gawin, mukhang gusto nilang gawin kay Senador Rizal Severos yung ginawa nila kay dating Senador Leila de Lima. So, pero natitiyak ko mga kababayan na hindi po sila magwawagi sapagkat marami pong mga kakampi ang ating minamahal na Senadora Rizal Severos. At syempre, isa na tayo dyan. Isa na tayo sa talagang kumbaga sa sumusuporta po sa kanya mga minamahal ko mga kababayan. Tayo po ay nakikisa sapagkat kita naman natin kung gaano po kalinis, kabuti ang kalooban po ni Senador Rizal Severos. No? Kaya hindi natin hahayaan na basta-basta na lamang po sirain ng Santo Longges na tao, yung buhay po ng ating minamahal na senadora o minamahal na Senador Rizal Severos. So sa mga kababayan natin, manalangin po tayo at lagi nating isipin, lagi natin tandaan na ang kabutihan, ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan, no? Kaya sa mga kababayan natin, ipanalangin po natin ang ating minamahal na Senadora Rizal Severos. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.